Buongiorno a tutti! Habang nagwasha routine ako, I will share sa inyo ang top 3 culture shock ko dito sa Italy. Sa mga kapwa ko Pilipino na nagbabalak manirahan sa Italia, this is for you. Number 1. English is not spoken widely in Italy. So, kailangan mag-aral ka ng Italian language sa ayaw at sa gusto mo. Kung maninirahan ka kasama ng pamilya mo sa Italia at gusto mong makarelate sa mga locals dito at eventually magkaroon ng kaibigan, you have to speak the same language. Hindi po sila mag-a-adjust sa'yo. Ikaw ang mag-a-adjust kung gusto mong mas maging independent ang buhay mo sa Italy. Number 2. Kung sa Pilipinas, meron tayong kinship terminology as part of our culture to show proper respect sa mga mas nakakatanda sa atin like tito, tita, kuya, ate, lolo o lola, dito sa Italy wala silang ganong kinship terminology unless you are member of the first family. So wag kang magugulat if you saw a 7-year-old kid na tinatawag ang kapitbahay na 6 years old sa first name lang. Or kahit ako, ang tawag ko lang sa mga tito at tita ng asawa ko ay ang kanilang first name and that's normal for them. Number 3, if corporate or office jobs ang hanap mo dito sa Italy, hindi ganun kadali na makahanap dahil kahit may master or doctorate degree ka pa sa Pilipinas, hindi ka makakahanap agad-agad, lalo na kung hindi ka rin madrelingua ng Italian. So you have to lower your expectations. Ang dami mong kakaining bigas, mag-aral ng Italian language at meron ka dapat driving license at sariling sasakyan lalo na kung sa countryside ka nakatira. Until my next video, ciao!